Eto na. Kahapon 'di ba nagkaroon sila ng pekeng prayer rally. Nagkaroon sila ng pekeng prayer rally. At, kahapon mga kotsero, binatikos din ito pala ng mga kongresista. Kaya nilipat ko yung ibang materyales dito sa pangatlong topic kasi it's really for the third topic. Binatikos ng ilang, kongresista yung nandiyan. Bakit? Kasi mga kotsero, mukhang nakukulta na rin sila sa mga prayer rally. Oo, nakukulta na rin sila. Anong sinabi nila? Eto, basahin pakita ko sa inyo. Too early for politics. Solons questioned prayer rallies attended by Duterte. Kinwestiyon na nila yung prayer rally. Kasi peke-pekeng prayer rally to eh. Hindi naman to prayer rally. Ano masabi? For me, I really don't understand the concept of the prayer rally because it's becoming a different kind of rally. Totoo naman. O, panoorin natin yung yung balita tungkol dyan. Ito yan. Panoorin natin. Economic impact. What he did was a political ripple that has a grave economic impact on our country. Because as an international banker, that ripple that he created may burn the house down. Nagpahayag ng pangamba si Aklan 2nd District Representative Teodorico Haresco sa epekto ng mga bagong pahayag ni dating Presidenteng Rodrigo Duterte. Para kay Duterte, nais lamang umano ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na palawigin ang kanyang termino sa ilalim ng isinusulong na charter change. Ginawa nito ang pahayag ng dumalo sa prayer rally ng SMNI at mga taga-suporta ng religious leader na si Apollo Kibuloy. Kung may galawin man ang konstitusyon, pahabain lang talaga ni Marcos kung anong ginawa ng tatay niya gagawin. Ayon kay Congressman Haresco, makaapekto ito sa imahe ng Pilipinas sa international community na nililigawan ng PBBM administration upang magkaroon. Baka ngayon ang gusto ni Digong masiraan ng Pilipinas sa international community. Kasi if it happens, di happy si China. Diba, wala tayong kakampi. Anyway, tuloy tayo. O ng dagdag pamuhunan sa bansa. There will be some suspended animation from all these targeted foreign direct investments into our country with that move of our honored former president. Bilang buwan ng kapayapaan para sa mga Muslim, pagkakaisa naman ang panawagan ng chairperson ng House Committee on Muslim Affairs sa dating Pangulo. So what's in the bottom of our hearts is that our nation will succeed in moving forward peacefully and united, both Muslims and Christians alike. And it will be very difficult for us to do this when two great leaders are fighting against each other, President Bongbong Marcos and former President Rodrigo Roa Duterte. Samantala, kwenestyon ni House Assistant Majority Leader Francisco Paulo Ortega ang timing ng pahayag ng dating Pangulo. Mas marami pong malalaking problema yung bansa kaysa mag-uumpisa tayo. We stir the pot with political problems, political accusations. So, I encourage them na tulungan natin yung gobyerno natin, tulungan natin si Presidente Bongbong Marcos kasi ba't tinatutulungan? It's against their interest. Diba? Pero bago natin puntahan yan, as usual, tayo po muna ay magpapasalamat sa mga kaibigan natin sa Sendwave. Ayan. So kayo po ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium, ay pwede na po ay magpadala ng inyong mga remittances gamit po ang Sendwave. Ayan nga, kapag ginamit nyo pa yan, wala pong remittance fees yan, mga kodyero. Yung matindi dyan walang remittance fees. Ang gagawin nyo lang, i-download nyo ang Sendwave app, gawa kayo ng inyong account, ilagay nyo ba ang account details nyo, at pwede na kayo magpadala sa GCash, sa mga bangko at iba't ibang mga pawn shops din sa bansa. At sa inyo pong unang padala, ayan, make your first transfer with $20 free credit. Paano mo makukuha yan? Kapag ginamit yung aking promo code na Coach Jarrett. Ayan. Kaya mga kotsero, gamitin na mo si Sendwave for all of your remittance needs. Alright. It's against their interest Ba't na natutulungan si Presidente? They won't help. Kontra yun sa kwentong barbero nila Tuloy natin.
Ang aga po eh. Ang aga po ng politika. Napakaaga po. Samantala, tila nakahanap naman ng kakampi sa Kamara si dating Pangulong Duterte kaugnay ng isyung posibleng singitan ng political amendments ang panukalang economic tsa-tsa. Ayon kay House Deputy Minority Leader at ACT Teachers Party List Representative Franz Castro, Talaga ako magkakaroon ka lang nakakampi sa camera. Sa kamera. Hindi ito. Hindi itong aling to. Ang gusto mo maging kakampi. Terorista eh. ito ang tinututukan nila sa Resolution of Both Houses No. 7 o RBH 7. Layo ng hakbang na luwagan ng economic restrictions ng 1987 Constitution sa public utilities, education at advertising. Kasi we have a experience talaga na dinadagdagan yan at the bicameral committee at saka doon sa pag nasa president's office. Nadadagdagan? May experience ka na nadadagdagan yung provisions? Paano? Kasama ka ba dun sa 1986 na Constitutional Commission? Labo. Parang di kaya parang wala kaya appearance doon. Babaeng to talaga. So, kaya posible yon. Kaya nga sinabi ko nga kahapon, tiniyak ko sa sponsor na isasama nyo ba dito yung mga political provisions. So, sinabi naman ng sponsor na hindi daw. Pero hindi tayo nakatitiyak doon. Paulit-ulit naman ang pagtitiyak ng House leadership na walang masisingit na political amendments sa isinusulong na economic tsa-tsa ng administrasyon. Rosa Licoz, UNTV News. Yun. Kaya mga kotsero, don't expect na makakakuha kayo ng alyansa galing kay Digong. Ano bang sinabi ni Digong? Ayan nga, sabi niya. Former President Duterte urges Kibuloy supporters to hold peaceful rallies. Yan ba ang taong gusto nyong magbigay ng suporta sa inyo? Yung sinasabihan pa yung mga nagrarally na tuloy nyo pa yung rally ha. Sabi niya, let us make this rally peaceful. In the meantime, let's hold. In the meantime sa ngayon lang gawin nating payapa. Ano ba? Sakit mo sa bangs, si Digong. Sobrang sakit mo sa bangs. Kahit wala akong bangs, ito lang yung bangs ko. Yan lang yung bangs ko. Ayan. Let's just hold a demonstration here. Let's not go all the way to Malacanang. There are national treasures. Ang weird na mag-isip, no? Yung national treasures talaga yung inisip niya. That might get damaged. Those belong to the Filipino people, not them. Anyway. Ang weird. Ang weird ni si Digong. But anyway, anong i-expect nyo kay si Digong na cooperation? Wala. Gusto pa nga niya mag-rally. Paano? Wala kayong ma-expect na kooperasyon galing kay si Digong. Wala. Nga. Ang nakakatawa pa mga kotsero, eto. Kasi doon sa rally, kaya ako ininto sa rally, may sinabi kasi doon si Digong. Sabi ni si Digong, si Marcos, palakwala-kwatsa lang yan. Ganon. Merong nagtanong sa Germany. May nagtanong sa Germany. Ano nangyari? Di sumagot ang presidente. Ayan na naman sila. Guys. Nagsagutan na naman sila. Ay, no. Ito sa inyo. Ay, pasyal pala. Di pala lakwa-lakwa. Pasyal. Sabi ni PBBM, ito ang schedule ko. Saan yung pasyal? Tinatawanan pa eh. Natawanan pa talaga. Ha? Natawanan mo pa? Big president ka na nga, tinatawanan mo pa. Tablado si Digong. Ano sabi? Ito kasi sabi, guys. Sabi niya, ito ang schedule ko sa pasyal.
This was the response of President Ferdinand Bongbong Marcos to the latest tirades made by his predecessor, Rodrigo Duterte. Speaking to the Philippine media delegation in Germany, Marcos showed his schedule to prove that he is not having leisure time during foreign trips. It's my schedule for today. Where's the... Ano paseo? Where's the pasyal? Wala. You know, kasama ko, we don't make pasyal. We don't make pasyal. Even in the places that I spent a lot of times with, di ko napupuntahan yung mga dati kong pinupuntahan because we're here to do this. Sabihin yung work. We're here to work, sabi niya. In a rally held, eto nga kasi, sinabi kasi ni Digong sa rally kahapon, si Marcos, pasyal-pasyal na lang yan. Hindi mo talaga alam kung saan niya napagkukuha yung mga impormasyon niya eh. Pero napapala kapag puro video lang ng taga California yung pinapanood mo eh. Pati mga salitang walang kwenta tulad ng gurgur, ginagaya niya na. Walang kwenta yung mga pinagpapapanood niya. Basura. Kaya yun. Pasyal-pasyal lang daw siya. Tapos, eto pa, meron pa, hindi pa doon natapos si Presidente. Eto pa. Mas savage to, guys. Medyo mas savage to. When it comes to Duterte's claim that he is pushing for charter change as he is aiming for term extension, just like what his father, late President Ferdinand Marcos Sr. did, Marcos said he is confused with Duterte's remarks. Nalilito daw siya. Bakit? Nakaka-confuse kasi ako kay PRRD. Papalit-palit eh. Bale-balentong kasi. So I'll have to examine it further really kasi very kulang ang naririnig ng balita, ang kanyang mga remarks. So we will tingnan ko muna kung ano ba talaga ang sinabi niya para maintindihan ko. Ba't daw kasi kayo pa iba-iba, Kidigong? Pag kasi pabago-bago ng statement. Bale-balentong ka kasi. Eto pa. Hindi pa siya tapos, guys. I think hindi ko talaga naiintindihan kasi parang naiiba. Bawat salita niya, iiba eh. So I will try to make sense of it. Imagine, Digong, mga tao nag-a-adjust sa'yo. Mga tao nag-a-adjust sa kabalentongan mo. Pero syempre, mga kotsero, syempre, ang sasabihin ng mga super fans ni Xi Digong ganyan talaga yan kasi master strategist eh. Saying one thing but doing another. Di ba ganyan naman ang strategy para confuse the enemy? Confuse the enemy. Confuse the enemy. You can see me. Di ba? Yan ang sasabihin yung mga yan for sure. Ay, hintayin nyo bukas. Yan ang sasabihin ng mga Duterte Balaura supporters. Maniwala kayo. Yun ang sasabihin nila. Ganyan talaga yung Tatay Digong namin, political genius, master strategist, art of war. Mahal namin Pangulong Rodrigo Robert Duterte. John Cena yarn. Oo nga, ganun nga eh. Political genius yan eh. You can't see me. Sa mga hindi nakaka-gets nung ganito. Kay John Cena yon, kay John Cena sa wrestling. You can't see me. Confuse the enemy, pati kakampi confuse. Totoo. For example, confused na rin mga kakampi niya. Bakit? Kasi si Robin Padilla gusto niya ng term extension. Di ba? Yun yung pinropose niya nung yung usapan ng charter change. Gusto pa nga niya dagdagan ng 50 yata yung mga senador eh. Ganun.
Tapos, ngayon, ito si Digong, ayaw ng term extension. So, ano ngayon ang gagawin ni Robin Padilla? Di ba? Anong gagawin ngayon ni Robin Padilla? Hindi niya alam ngayon ang gagawin niya. Kasi sabi ni Digong, bawal ang term extension. Oh, bawal ang term extension. Natawa ako dun sa Kung Fu Bastard. Kung Pao. Kung Pao yun. Sa Kung Pao. Napanood nyo? Hindi. Meron kasing movie, pangalan niya Kung Pao. Hindi ko alam kung magigess yung humor nun, pero tawa ako ng tawa dun. Meron isang eksena dun, nagtitraining siya paano mag-Kung Fu. Sabi ng master niya, confuse the enemy, confuse the enemy. Doon ko nakuha yun. Anyway, may paliwanag eh. No? May paliwanag. Anyway, so yun. So paano na? Paano na si Robin Padilla? Pati mga kaalyado niya, di na nila alam kung saan tatayo kasi maggulo si Digong. Sobrang naman political genius yan. Diba? Sobra-sobra ng political genius yan. Pati yung mga kakampi niya, di na niya alam. Ay, teka, ganun. Okay. Yan. Ayun. Na-out of focus ako. Ayun. Ganun. Paano na lang, pati sa sobrang political genius niya, mga kotsero, pati mga kaalyado niya, hindi na alam kung paano gagalaw. Paano na? Oh. Pati mga kaalyado niya, nung sinabi niya na si Bongbong Marcos adik, tapos after 28 days later, biglang sinabi niya, wala ako sinasabing adik si Presidente. Ma'am, baka mamatay ako niyan. Oh, anong paikot? Anong drama ang ginawa ng mga Duterte Balahura supporters? Tapos ngayon ganito. Sabi sa kanya ni Presidente, I think hindi ko talaga naintindihan kasi parang naiiba. Naiiba. Bawat salita niya, iba eh. Ito yung nakakatawa eh. Bawat salita daw niya, nag-iiba yung say statement. Ito for example, sa charter change. Pinost ko to kanina sa Facebook ko eh. Pakita ko sa inyo. Kasi, ang weird eh. Ang weird kasi, tira nyo papakita ko ulit sa inyo. Para ma-remind kayo. Kunin ko lang sa Facebook account ko. Wait lang guys. Yan. Pakita ko sa inyo. Ito, for example. Sabi niya kahapon, ito yung constitution natin. Ang una talagang gumalaw nito, iniba-iba niya si Marcos Sr. After a few decades, sa pangalawang tao na gustong kumalkal ng constitution natin, Marcos Jr. Sabi nila, ito lang ang provision, education, advertisement para sa akin, hindi na kailangan. Sinabi yan ni si Digong, hindi na raw kailangan mag-charter change. Okay. Pero nung siya yung nakaupo, ano yung sinabi niya? If you do not want federalism, fine, but change the constitution. That would change the nation. Sabihin ko sa inyo. 2019 lang yan, guys. Imagine kung paano bumalentong tong matandang to. Kaya minsan mga kotsero, hindi nyo alam kung anong binatak eh. O may binatak ba? Kasi pabago-bago siya na statement. O ito pa. Pero sa totoo lang, kailangan natin baguhin na ang Constitution. Nasa inyo yan. I'm not endorsing anybody, but sabi ko, malamang eleksyon to. If perchance there would be an opportunity for this country to have whether a constituent assembly by Congress or constitutional convention. Siya rin nagsabi niya. Oh. Paano na? Mga Duterte Balahura supporters, paano niyo pagtatanggol to?
Digong versus digong na naman to. Oh, sabi pa niya, para daw masolusyonan ng korupsyon. Corruption is ever present and the only way to do it is actually we have to change or amend our constitution. Walang iba. 2017. Bale-balentong, guys. Hirap to. Hirap nito, lo. Hirap nito. So, ang nakakatawa mga kotsero, eto pa. Yung mga Duterte Balahura supporters na sobrang love na love si Tatay Shi Digong, sinasabi nila, hindi, ayaw namin dun sa bagong charter change kasi hindi si Digong ang nag-umpisa. So, unahin pa nila yung politika nila bago yung sikmura ng mga mamamayang Pilipino. Ganun sila kababaw. Ito sinasabi ko mga kotsero Huwag niyong idamay ang mga mamamayang Pilipino sa mga politika nyo. Kung si Digong at si Marcos ay magkaaway, huwag nyo kaming idamay. Ito yung ibig kong sabihin ng pamumulitika na ang nadadamay na yung sikmura nating lahat. Tingnan nyo, nung una okay siya sa Constitution, charter change. Tapos ngayon ayaw nang baguhin. Bakit? Kasi hindi siya yung gagawa. O ngayon, sinasabotahin nyo yung potential na revenue na pwedeng pumasok sa Pilipinas. Dahil lang, hindi si Digong ang gagawa. Papabaw nyo. Bababaw nyo. Kaya kayo natatawag na balahura Kasi ganyan kayo kababaw. O, tignan nyo Pasyal-pasyal lang daw si PBBM. Okay. Bagal. Tambagal mo politiko. Ano nangyari sa'yo? Okay. Ayun. Hindi lang kasi siya puro lakwatsa. Ano bang ginagawa niya sa kanyang foreign trips? As usual, binibenta niya ang Pilipinas sa mga negosyante sa ibang bansa para magkaroon tayo ng investments. Siyempre sasabihin ng mga for example, before tayo pumunta doon. Tulad dito sa Germany, nakasecure siya ng $4 billion in investment deals. Si Digong, gaano kalaki na yung pinasok? Nung presidente siya, gaano kalaki yung pinasok ni Digong? Hindi natin alam. Pero papakita ko sa inyo mamaya. 4 billion. Ano yung mga agreements na pinirmahan? Letter of intent to develop a partner hospital. O magpapasok ng hospital dito sa Pilipinas. Development of an innovation think tank or ITT hub dito sa Pilipinas. Okay. Strategic and digital partnership in healthcare with the Department of Health. MOA between the Philippine government and German company through PPP to rehabilitate, reclaim, and recultivate degraded farmlands in the Philippines. Aayusin yung mga lupa para maging para mataniman ulit. MOA to expand potential collaborations in mobility solutions, software services, manufacturing, factory automation, logistics services, energy, security, and safety systems for buildings, consumer appliances, and healthcare. Mga kotsero, mga German products. Ang gaganda niya na mga German technology. Promise. Antibay. German products. MOU to invest in a fully integrated solar cell manufacturing facility. Dito pa lang, panalo na tayo, guys. MOU to invest in a manufacturing facility that will modify automobiles into high-end, one-of-one version and armor-protected cars, as well as manufacture military-grade APC for the Asian market. Okay to Sana matuloy ito, no? Maikinabang tayo dito, guys. APCs? Okay to Parang gusto ko to Sana matuloy ito. Diba? Tapos ang maganda dito mga kotsero, dito manggagaling, tapos ibebenta sa buong ASEAN.
Ay, not just ASEAN, Asian pala. So this includes South Korea, China as well. Kahit kaaway natin sila. China, Singapore, etc. etc. MOU to put up data centers. Buti naman mag-data center na din sa Pilipinas. That will host a digital insurance platform that will serve the Philippines and the Southeast Asian region as the group's main expansion outside of the European Union. Buti pa si PBB, may nauuwing pera. Alam nyo mga kotsero, kahit sabihin natin palakwa-lakwa siya o pasyal-pasyal, nung ngayon at least may pasalubong. Diba? Pasyal-pasyal lang naman si Bongbong Marcos. Nung ngayon at least may pasalubong. Kesa yung pasyal-pasyal pero wala. O syempre mga kotsero, ang magiging next na kritisismo dyan, bago tayo pumunta doon. Panoorin muna natin to. Sumentro sa panghikayat ng investor sa mga pulong at kasunduang pinirmahan ni Pangulong Bongbong Marcos sa Germany. At live mula sa Berlin, Germany, nasa frontline ng balitang yan, si Maricel Halili. Maricel, anong mga ginawa pa dyan ng Pangulo? Jiggy, ito na ang huling araw ni Pangulong Bongbong Marcos dito sa Berlin, Germany. Bago siya tumulak patungo sa Prague, Czech Republic para sa state visit, maya-maya lamang yan. Pero bago matapos ang kanyang pagbisita dito sa Berlin, hinarap muna niya ang Filipino community dito. Sa pagharap ni Pangulong Bongbong Marcos sa Filipino community sa Berlin, Germany, binigyang diin niya ang patuloy na paghikayat sa investor sa iba't ibang bansa na pumasok sa Pilipinas. Ito ay para raw mas marami pang Pinoy ang mabigyan ng trabaho. Biyahe po kami ng biyahe at sinasabi namin sa mga ating mga kaibigan sa iba't ibang bansa na mag-invest kayo. Doon pumunta kayo sa Pilipinas, maglagay kayo ng negosyo doon. Kung may negosyo man kayo, palakihin pa ninyo dahil marami kaming pinaplano. Hindi naman daw mahirap kumbinsihin ang mga foreign company na mag-hire ng mga Pinoy dahil sa magandang reputasyong nabuo ng mga OFW. Katunayan, kabilang sa mga kasunduang nilagdaan dito sa Berlin ang kooperasyon sa TESDA at German counterpart nito para sa mas pinaigting na vocational training sa mga Pinoy. Malaki rin daw ang tulong ng OFW sa ekonomiya. Lalo't nitong 2023, umabot sa $33.5 billion o mahigit 1.8 Salamat sa mga trillion OFW. pesos ang remittances na padala nila sa Pilipinas. Kaya pagtitiyak ng Pangulo, Our government is committed to supporting our overseas Filipino workers and the broader Filipino community abroad. We are working tirelessly to ensure that you are treated with the dignity and the respect that you deserve. Millions of Filipinos are habang nangyayari ito, ilang kontra-administrasyon naman ang nagkilos protesta sa labas na kumukwestiyon sa integridad ng mga Marcos. Bago ito, humarap si PBBM sa business sector ng Berlin. Dito, ipinakita sa kanya ang 8 kasunduan ng mga pribadong kumpanya na interesadong mamuhunan sa Pilipinas sa larangan nito ng renewable energy, manufacturing at healthcare. Kung matutuloy ito, higit kumulang $4 billion na halaga ng investment ang papasok sa Pilipinas. Dito rin iginiit ng Pangulo ang kahalagahan ng suporta ng Germany para sa free trade agreement ng Pilipinas at European Union. Hiniling din niya ang kanilang suporta sa usapinang paglaban sa climate change at energy transition. Nagkaroon din ng pulong si PBBM sa iba't ibang German companies, kabilang na ang Siemens AG para sa pagsasaayos ng healthcare sector para sa mga Pinoy. Jiggy, kaninang umaga lang binisita ni Pangulong Bongbong Marcos ang Siemens Energy and Gas Turbine Plant dito sa Berlin. Nauna na niyang sinabi na titingnan yung posibilidad ng partnership ng Pilipinas sa Germany para sa isang renewable energy. Habang maya-maya lamang, inaasahan natin ang pagdating ni Pangulong Bongbong Marcos dito para mapagbigyan naman tayong mga media sa isang press conference at matanong naman natin yung tungkol sa iba't ibang issue bago siya tuluyang tumulak patungo sa Czech Republic. Jiggy? Maraming salamat, Maricel Halili. Grabe ka, Casper Gold. Ang alam lang ng DDS say Siemens. Siemens ha, S-I-E-M-E-N-S. Siemens.
Dati gumagawa ng mga cellphone yan eh. Kinumpetensya niya si Nokia before. Kaso, hindi ata nag-take off yung telecoms nila. Hindi masyado. So, nag-focus sila sa ibang line of businesses nila. But anyway, ayun na nga. So, sasabihin na naman ng mga Duterte Balahura supporters, ano lang naman, pledge lang naman yan, hindi na mangyayari yan, etc. Oh, wait. Balikan natin. Noong 2023, malaki na yung ininvest ng Germany sa Pilipinas. In fact, sila may pinakamalaki. 393 million pesos ang pinasok nila last year. 2023. Then si Netherlands with 349, Japan with 57 million, Singapore 37 million, Cayman Islands with 11 million, tinalo pa na si US. So si US 5 million lang. But anyway, so yan. In total, mga kotsero, ang foreign direct investments galing po sa biyahe ni PBBM ay, wait lang, kalma. Pina-verify kung tao ako ulit. Hindi, hayop ako. Hayop ako. Ayan. Ito na yung pumasok. 1.26 trillion pesos galing sa foreign trips. Actually, hindi pa nga kompleto to. Kung tutuusin. Hindi pa kompleto to. Kulang pa to. 1.6 trillion pesos noong 2023. Magkano yung kay Digong? Sa isang taon niya, 10.5 billion US dollars foreign direct investments. All-time record high na to 10.5 billion US dollars. Roughly around 500 billion. Kaya naman kay Digong. Nakakaya naman kay Digong kasi yung weak leader nakapinasok doble ng kaya niyang ipasok. Nakakaya naman, Digong. Yung naipasok mong foreign investment sa isang taon, doble. Lampas pa kay Presidente. Nakakaya naman kay Digong. Germany may pinakamalaki. Ayan, 293 billion. 393. Ito yun. Kaya nagpunta ng Germany si Presidente. O tapos pupunta siya susunod ng Netherlands. Netherlands ng Czech Republic, di ba? O doon naman siya kukuha ng investments sa Czech Republic. Ayaw nyo? Ayaw nyo ng 1.4 trillion? O, tapos anong sasabihin dyan ng mga Duterte Balahura supporters? Hindi namin maramdaman. Teka, doon ka ba nagtatrabaho sa industriya kung saan nagkaroon ng trabaho dahil sa foreign investments? Anong hindi maramdaman? So mga konsyera, maraming po salamat sa inyong patuloy na pagsuporta sa ating channel. And please don't forget to like, share, and subscribe sa ating Coach Jared YouTube channel. Pa-follow tayo sa ating bagong Facebook page. Coach Jared din ang pangalan, and I'll see all of you in our next live stream. God bless you next time, guys. Bye! Huwag ganun. Huwag natin gawing tanga mga Pilipino. Mas maganda kasi nasa lugar ka ng tama kaysa yung pinipilit mo yung pagkakamali. Are they willing to go that far? Hindi makakalimutan ng Pilipino yan hanggat di nasasagot niya. Sino ngayon nagsasabi ng totoo?